Nako. Sa halip na bumawi sa maraming militar at patunayang hindi siya ganit at madamot, Pangulong Bongbong Marcos at gobyerno nito parurusahan pa at kakasuhan ang kadeting humingi sa kanya ng relo. Alright, welcome back to my channel mga guys. Narinig nyo yun? Kakasuhan doon nila yung batang humingi ng relo po, yung sa kwento ni VP Sara. Grabe ito Mr. President. Bakit kailangan parusahan? Bakit hindi nyo lang sagutin ang issue? Ito nga ang ginawa mga guys ng AFP. Nagpalabas sila ng pahayag na hindi raw katanggap-tanggap yun at saka paparusahan daw nila. Baliktad. Grabe. Hindi na nahiya, no? Mahiya namang sana kayo. Totoo ito mga guys. Nabalita pa ito si GMA. Grabe. Talagang nakakainis pakinggan. Hindi na naawa sa mga sundalo ito. Wala kayong konsiderasyon kahit na opisyal kayo. May man nangyayari talagang ganyan na pagkakataon. Yun nga kay Duterte, di ba? Humingi ng relo o pinagbigyan. O bakit hindi nyo pinurasahan doon nung time na yun? Bakit dito kesyo napahiya itong si Bangag kakasuhan ninyo ngayon? Di ba? Di ba kasi klarong-klaro yun nangyari yun kay Tatay Digong. May humingi, binigyan ni Tatay Digong. Bakit wala hindi nyo pinarasahan? Bakit ngayon lang? Bakit ngayon? Dahil napahiya na kayo. Grabe itong mga guys, nakakainis itong nabalita. Let's go, patuloy tayo. Yes, totoo ang balitang ito. Kinumpirma mismo ng Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ni Colonel Francel Padilla na paparusahan nila at kakasuhan pa ang kadeting humingi. Ito yung time mga guys, sinabihan ng sundalo at saka lumapit pa ito si Bangag kasi hindi niya narinig. Kaya inulit niya. Kaya saktong-sakto yung kwento ni VP Sara talaga. Inulit niya. Tingnan niyo yung ulo ni BBM. Ng relo kay President Bongbong Marcos matapos isiwala dito ni Vice President Sara Duterte sa kanyang press conference kamakailan. Tila galit na galit ngayon ang taong bayan na sa halip amini ni President Bongbong Marcos. Tumawa pa. Pagkatapos niyang talagang hindi niya pinagbigyan, tinawanan pa niya ang sundalo. Nakakahiya po kayo. Wala kayong konsiderasyon sa mga sundalo, lalo na ito sa mga bagong graduates. Hindi ka makakalimutan ng sundalo ito, Mr. President. Nakakahiya po kayo. Tamang-tama po yung kay VP Sara. Sarap nga ninyang hugutin yung ulo nitong presidente. Oo, nakakahiya po. Tapos ang ginawa niyo pa ngayon, pinarasahan niyo pa. Gago. Ano bang kasalanan? Kasalanan bang humingi? Kay Tatay Digong nga nangyari pinagbigyan ikaw, kakasuhan mo pa. Grabe, baliktad talaga. Na totoo ang sinasabi ni VP Sara na minsan na nitong pinahiya ang isang sundalong handang magbigay ng kanyang buhay at ialay ito para sa kapayapaan ng bayan. Tila naging spoiled brat pa raw ang Pangulo at feeling untouchable dahil kinumpirma ng AFP na bibigyan nila ng kaparusahan ang nasabing sundalong humingi ng relo kay Bongbong Marcos. Maraming netizen ang talagang hindi makapaniwala sa balitang ito dahil imbes na bumawi ang Pangulo sa pagkakapahiya nito sa isang sundalo, parurusahan pa raw ito ng gobyerno. Ayon sa AFP, hindi raw tama ang inasal na ito ng graduating student na humingi ng relo sa isang Pangulo. Hindi rin daw ito nakagawian ng maraming graduating student ng Armed Forces of the Philippines. Bakit nung time ni Tatay Digong, di ba kitang-kita naman yun pinagbigyan ni Tatay Digong, bakit wala kayong imik nun nung time na yun? Ngayon lang kayo magbigay ng pahayag na hindi katanggap-tanggap? Mga ulol ba kayo? Lamang raw na parusahan at kasuhan pa ang nasabing kadete. Napareact tuloy ang maraming netizen sa naging desisyon na ito ng gobyerno at ng AFP na kung saan tinawag silang walang mga puso
at spoiled brat dahil lamang naisiwalat ang baho ng Pangulo. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na may kadeteng humingi ng relo ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang graduation ceremony noong Mayo, kasunod ng mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte noong Biyernes. Pero hindi umano ito karaniwang ginagawa at hindi katanggap-tanggap. Kaya pinatawa ng parusa ang naturang kadete. Nakatutok si Chino Gaston. Ito ang graduation ceremony ng Philippine Military Academy sa Baguio City noong Mayo na dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Hindi sinabi ni VP Sara kung ito ang tinutukoy niyang seremonya kung saan may nanghingi ng relo sa Pangulo na kanyang tinanggihan at dito raw napagtanto ng bise na toxic na ang kanilang relasyon. Pero ayon ngayon sa Armed Forces of the Philippines, sa gitna ng graduation rites, may kadeteng nanghingi ng suot na relo ng Pangulo. Sa video, makikitang inilapit ng Pangulo ang kanyang ulo sa kadete, pero hindi dito ibinigay ang kanyang relo. Sabi ng tagapagsalita ng AFP, hindi ito karaniwang ginagawa ng mga kadete at hindi ito katanggap-tanggap na asal. This is actually an isolated case and does not reflect the overall culture and training within the academy. It happened with the cadet. Ano dito is it's in a moment of euphoria. He was facing the president and he made a mistake. His behavior is neither common nor acceptable. Ayon sa AFP, pinanawan na ng Pangulang parusa ang kadeteng naka-assign ngayon sa Philippine Air Force. Di ba? Parusa. Grabe, parusa talaga. Bakit? Nung kay Duterte, nakita-kita naman yun, national TV yun eh. May humingi nga sa karilo niya. Binigyan. O bakit? Hindi kayo nagkaso noon. Bakit hindi nyo pinarusahan? Ngayon lang. Ay, nako, nabuang talaga ng bangag na administrasyon mga guys. Ito pa yung Quadcom. O, ngayon. Supalpal itong mga tulongges, hindi sinipot ni Tatay Digong. Matalino po itong si Tatay Digong, mga gunggong. Mga uto-uto ng mga tulongges. Ang mga atakdog ni Romualdez na kahol ng kahol, after nung kay Sara. Ang dami nila, kahol ng kahol itong mga to. Itong mga asong ulol, mga asong kalye. Lalo, yung mga yata tawag nila, young guns daw sila. Ako, ngayon lang kasi malakas ang Panginoon nyo dyan. Di ba? Iikot din yung mundo. Tingnan natin, mayayabang itong mga young guns. Tingnan natin kung saan kayo pupulutin. Iikot din ang mundo mga inayupak. Yun nga mga guys, no? Yun talaga nakakainis na balita na itong sundalo na nagbiro lang naman yan naglambing lang na naman yan. Ngayon, ito talaga ang answer mo, Mr. Bangag na Presidente. Matino ka ba talagang Presidente kang hinayupak? Wala ka hindi ka talaga wala kang imik. Deadma ka palagi sa mga importanteng isyong ganito. Dapat magbigay ka ng pahayag. Wala, tsaka ka magbigay ng pahayag kung siguro may mahuli pa itong si Roque. Tsaka ka pa iipal. Itong bangag mga guys, mahirap itong ganito palagi. Na week po. Week na week. Tama nga yung kay Vice Presidente, no? Hindi niya kasalanan na itong Pangulong Bangag hindi marunong. Grabe ang mga pangyayari ngayon mga guys. Meron pa si Dilima o Dumalo. Tingnan natin kung anong sasabihin yung Dilima yan sa Quadcom na yan. Ang dami nila doon kanina. Andun yung line-up ni Tambaluslos. At andun din yung mga makakaliwa na tumatakbong senador. Yung mga convicted. Ay nako. Alright, thank you for watching mga guys. No, ngayon wala akong advertisement kasi tinigil muna ng YouTube kasi hindi pa nakarating yung AdSense PIN code ko. O nag-format na kasi. Hindi pa dumating. Hindi ko naman kasalanan yun. Sa YouTube naman yun. Pero yun talaga ang posiso. So, ayos lang. Kahit wala tayong advertisement, wala tayong kita. No? Patuloy lang po tayo. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe. And God bless you all. Thank you for watching.